Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong balita ng GMA News. Tungkol ito sa mga ebidensya na nagpapatunay di umano na ang Pangulong Marcos Jr. ay nakatanggap ng kickbacks. Ito po ang palitan ng text messages between the President and yung resigned Yusek Adrian Bersamin. Na naisiwalat ito sa balitang ito na itong si Adrian Bersamin parang pumunta kay Congressman Leandro Libeste, nagbigay ng affidavit at I don't know anong laman ng affidavit. Ito na yung alas, ito na yung mga hinahawakan ni Congressman Libeste na mga pasabog, mga ebidensya laban sa administrasyon. Delikado sila ngayon. Unti-unti niya nang inilalabas. So, unang inilabas lang yung exchange of messages. I believe marami pang lalabas nito. Teachers Party List Representative Antonio Tino, may ebidensyang lumahok at nakinabang si Pangulong Marcos sa kickbacks mula. Okay. So, unang binigyan ni Congressman Libeste nitong text messages between the President at yung Yusek Bersamin, itong mga Makabayan Black and si Congressman Edgar Erice. Sila lang ang binigyan niya muna. I don't know kung meron pang iba. Flood control projects. Yan ang umaring palitan ng text messages ng Pangulo at ni dating Presidential Legislative Liaison Office o PLLO Undersecretary Adrian Bersamin noong nakaraang taon. Mga komunikasyon sa pagitan mismo ng Pangulo at saka ni Undersecretary Adrian Bersamin. Ang lumalabas talaga ay siya yung personal runner, ibig sabihin utusan, bagman, Bersamin. Complete na po ang 7.122 delivery sa akin. Tapusin ko po computation today. That was March 24, from July 10, 2025. Ito nga yung nagpapaabot si Bersamin na meron pong cash delivery. Dadalhin natin sa 2 billion, dadalhin sa Nara residence. Okay? At ang sabi naman ng Pangulo, quote, sasabihan ko si June Baris. Quote, Matatandaan si Bersamin ang itinuro noon ni dating Congressman Zaldico na nagkumpirma sa kanyang may pinapa-insert umanong 100 billion pesos si Pangulong Marcos sa budget. Si Bersamin din daw ang nagbigay kay Ko ng listahan ng mga pinasisingit na proyekto na mula umano sa Pangulo. Tahasa na itong itinanggi ng Malacanang noon. Ayon pa kay Tino, pwedeng ibangga ang umanay text messages sa pahayag noon ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. i-correlate natin ito dun sa salaysay naman ni Bernardo na in March, meron siyang kinomplete na mga deliveries, including one delivery of is it around 2 billion ganon, in an armored van, di ba? Sabi ni Tino, nakarating din kay Congressman Edgar Erice at iba pang kongresista ang palitan ng mensahe. Ang nagpakita raw ng messages, si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Isa nga po si Congressman Libiste sa sources. Yes. Ipapakita rin niyo po ba sa amin yung pong text messages? Ako? Aba. Well, it's better that, for example, Congressman Leviste be the one. Bakit? Because he can explain the provenance of these records. Siya ang mas makakapagpaliwanag kung paano napasakamay sa niya ang mga records na ito. Sinubukan ng GMA Integrated News na kumpirmahin ito kay Leviste. Pero sabi lang ni Leviste sa kanyang social media post, panoorin na lang daw ang mga pahayag ni Tino at Erice. Kinumpirma naman ni Erice sa isang text message na ipinakita ni Leviste ang palitan ng messages ng Pangulo at ni Bersamin. Anya, natakot daw si Bersamin na maging fall guy kaya gumawa ito ng affidavit sa bahay ni Leviste sa Batangas. Nagpakita pa raw si Leviste ng CCTV footage ng pagdating ni Bersamin at ng ilang abogado sa bahay ni Leviste. Pinag-aaralan daw ng grupong Makabayan kung paano pa magagamit bilang ebidensya ang text messages. Hinahamon natin ang Office of the Ombudsman, gayon din ang kapulungan na ito. Itong bagong developments na ito, seryoso at hindi dapat ipagsawalang bahala. Giit naman ang Ito na. Malaking problema na naman ito na Anti-Claire. As usual, Anti-Claire. Sabi niya, ay, kasinungalingan yan. But I don't know kung paniniwalaan pa siya ng nakakarami sa taong bayan. So, ito, nakikita ko yung affidavit ni Adrian Bersamin. Yan ang
malaking sakit ng ulo ng Malacanang. Kasi kung affidavit, sworn, pwedeng gamitin yan sa, I don't know, gagamitin ba yan sa Blue Ribbon? Sabi ni Senator Lacson is, we will go where the evidence leads. Paano ngayon yan? Merong affidavit. Bersamin. Bibigyan pa niya ng atensyon o wala lang? But then, pwede sa court of law, hindi magagamit. Kailang darating ang panahon, nakita ko, ilalabas at ilalabas yan, makikita natin, mababasa natin, then, court of public opinion. Taong bayan na ang magdi-decide. Totoo kaya na may kinalaman ng Pangulo sa kickbacks, sa flood control scam? Tayo na. Depending sa mga ilalabas pang ebidensya. So, dyan sila ngayon, mamumblema sa court of public opinion. Kung negative ang trust, satisfaction, rating ng Pangulo, ay lalo silang bubulusok. Dahil ang taong bayan, hindi na ninyo maluluko dahil sa social media ngayon, dahil may Congressman Libeste kami na handang isakripisyo ang kanyang everything, basta lang ipahayag ang katotohanan. Mabuhay ka, Congressman Leandro Libeste. God bless and protect you.